Magandang hapon sa ating lahat, especially sa mga nanonood sa ating every Sunday na videos
isang opportunity na makapag-communicate na naman tayo sa pamamagitan ng spiritual na feeding natin. Kasi hindi man lang tayo na bubuhay ang tao sa tinapay, pero nabubuhay din tayo sa salita ng Diyos. Kumusta po kayo? Greetings from our Lord Jesus Christ sa Jesus Christ Ministries Santa Margarita. So, binabati po namin kayo sa sulok ng mundo, especially yung ating congregation nasa lugar ng taga Hiparayan, Barangay Hiparayan, Gandara, Barangay Tawiran. May mga kapatiran kami dyan. So maupay nga aga sa iyo matanan dida. Pag-usapan po natin ngayon patungkol sa mayroon pong akong i-share sa inyo ngayong hapon na maiksi lamang po ito, pero dapat makuha natin ang ibig sabihin nito, at sana po ay maunawaan ng ating mga tagapakinig at taga nanonood ang salitang ito. Maganda siguro mag-pray tayo muna, manalangin tayo. Lord, we thank you so much once again for your grace. Thank you so much for your Holy Spirit na siya po ang patuloy nagbubukas ng aming kaisipan para maunawaan namin ang mga bagay-bagay na gusto mo sa aming mga buhay. Give you all the glory, honor belongs to you alone. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, mayroon tayong pag-uusapan ngayon patungkol sa spiritual na batas, four spiritual laws. Ang una po is God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Alam ko lahat tayo ay nakakaranas nito, hindi man natin maranasan, hindi man natin na-feel or hindi man siguro natin makita ang pagmamahal ng Diyos dahil sa mga sitwasyon na nangyayari ngayon. Ito po ay katotohanan na sinasabi ng Biblia sa 1 John 4:7 and 8. Beloved, let us love one another, for God is love. For love is of God, and everyone that loveth is born of God. Ang mga tao na hindi naniniwala na mahal sila ng Diyos ay napakalayo ng kanilang mga ginagawa sa kalooban ng Panginoon. Kasi may mga tao na nararanasan ang pagmamahal ng Diyos at naunawaan ang pagmamahal ng Diyos. Siguro ang pangalawang batas na gusto kong ibigay sa iyo ay ang sabi dito na we are all sinners. Hindi minsan siguro natin maranasan itong pag-ibig ng Diyos, itong sinasabi na God is love, dahil sa ganitong klaseng sitwasyon ng tao. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ito kasing kasalanan ang nakapaglalayo sa atin sa Diyos. Wala pong makapaghihiwalay sa atin, pero ang kasalanan po ang makapaghihiwalay sa atin. Ito lang po ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos, kasalanan. Kaya nga po kahit anong turo natin sa ating mga anak, bata pa sila, tinuturuan na natin ng tamang kaugalian. Hindi man siguro natin tinuruan ang ating mga anak ng pagsisinungaling, pero bakit natuto silang magsinungaling? Siguro dahil po yan sa natural kasi ng tao na makasalanan. Tayo talagang lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabihin mo man ikaw ay hindi ka nagkakasala, wala kang kasalanan, siguro isa pong kasinungalingan yan kung ibabase natin sa Biblia.
Dahil anumang klase ng tao, even pastor, even priest, even kahit sino ka man, as long as ikaw ay tao, tayong lahat po ay nagkasala, ang sabi ng Biblia. Ito yung kasalanan ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Alam naman natin noon sa unang panahon, no? Yung babasahin natin sa Genesis, yung unang libro ng Biblia, na nagsimula ng fellowship ang Diyos. Ginawa niya si Adan at binigyan niya ng kasama na si Eva, at nagkaroon po sila ng fellowship. Napakasarap ng kanilang pagsasama sa una, pero dahil po sa pagtukso ng ahas, which is si Satanas, ay nagkasala po sila, no? Yun yung kasalanan ang nakapaghiwalay sa kanila. Pinalayas po sila sa presensya ng Panginoon, yung lugar na ang pangalan dito ay Garden of Eden. Sila po ay pinalayas doon dahil po sa kasalanan. Nagsimulang kasalanan hanggang sa palaki hanggang sa nangyayari ngayon. Ang mundo ay punong-puno po ng pagkakamali, mga kasalanan. Nagkakalat po kahit saan sa mundo, ano? Parang ang tao ay na-slave, alipin ng kasalanan. Gusto man nila gumawa ng mabuti, pero hindi nila magagawa ito dahil sila po ay nasa bitag ng kasalanan, ano? Alipin. Pag sabi mong alipin, wala siyang magawa kundi sumunod lang. Ang sabi pa ni Andrew sa kanyang awit, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Paano natin gagawin ang mga kagustuhan ng Diyos kung itong kasalanan na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos ay hindi natin maunawan, maintindihan? Ang pangatlong batas, itong sinasabi ko na good news, napakaganda. Dahil sa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng tayo ay makasalanan, mayroon pong nagbigay ng kanyang buhay. Mayroon pong nagbayad sa ating mga kasalanan, which is ang ating Panginoon. Si Jesus po ang naging propitiation, siya po ang naging kabayaran na dapat ikaw, ako ang mapahamak, dapat ikaw ang ako ang mamamatay. Pero siya po ang nagsabi, ako na lang kaysa ikaw at ako. Yan ang napakagandang bersikulo sa Biblia. Ang sabi pa ng iba, this is the heart of the Bible, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po ang napakagandang balita, na instead na ikaw at ako ang mapapahamak, instead na ikaw at ako ay magkakaroon ng kabayaran sa ating mga kasalanan. Alam mo ba ang kabayaran ng kasalanan? Ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, doon nagsimula ang tao na mamamatay. Actually, sa unang-una nilikha tayo ng Diyos na wala sana tayong kamatayan, Forever sana tayong kasama ng Diyos, itong fellowship ng Panginoon. Pero hindi naman nagkaganon dahil nagkaroon ng problema tayo sa kasalanan. Natukso ang tao ni Satanas, tinukso ang tao ni Satanas, kaya naalipin siya sa pagkakasala. Pero ganun pa man, gumawa ang Diyos ng pamamaraan, talagang even sacrificing His best, the best sacrifice, ibinigay sa atin po. Si Jesus Christ, siya po ay galing sa Ama,
Ang kanyang lugar ay napakaganda. Sabi ng Biblia, hindi natin ma-express siguro sa sobrang ganda. Ay may mga description dito sa Biblia patungkol sa kaharian ng Diyos. Pero talagang ang salita ay hindi kayang ipaliwanag. How I wish we could be together someday diyang sa lugar na yan na i-prepare ng Panginoon. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang buhay, kaya nga ibinigay niya ang kanyang anak, sariling anak. Jesus Christ, sinacrifice niya ang kanyang buhay. Yun yung ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Ang sabi ng Biblia, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life." So ito po yung kung paano ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 8, Jesus died. He gave His life. While we were yet sinners, Christ died for us. No? Kaya nga po, mayroon nang nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo at sa akin. At hindi lang po ito ordinaryong tao. Ano? Ang nagbigay ng kanyang the best na life, na buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga every year ay nagsiselebrate tayo, nagsisilibrar tayo ng may gintatawag na Semana Santa, mga Holy Week. Ano? Dahil siniselebrate natin ang pagpunta, kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa cross. Tinuligsa siya, pinahirapan ng mga Hudyo, ng mga tao, siring pasal noray-waray, ginbiay siya, gintuprahan, alipusta, iba't ibang klaseng alipusta ay naranasan ng Panginoon. Pero tiniis niya ang lahat ng iyon para ikaw at ako ay makasama niya habang buhay. So ito yung magandang balita. Mayroon na pong ginawa na niya ang kanyang part. Yung part ng Panginoon ay ginawa na para itong relationship niya sa tao, relationship niya sa atin ay maibalik. Kaya nga po, itong mga batas na ito ay kailangan po natin sundin. Kung hindi natin susundin itong mga batas na ito ay, kung titingnan natin dito, may mga batas tayo ngayon, di ba, sa nangyari sa mundo ngayon, itong pandemic na ito, ang isa sa mga batas ngayon kailangan meron kang mask. Kasi kung wala kang mask, hindi ka i-entertainin, hindi ka makakapasok sa lugar kung saan mo pupunta. Diba, pupunta ka ng mall, pupunta ka ng groceries, pupunta ka ng makikipag-communicate ka sa ibang tao, hindi ka i-entertainin, hindi ka papansinin dahil wala kang mask, hindi ka sumasawa, hindi ka sumusunod sa batas, sa kautusan. So kailangan po sumunod tayo sa may mga batas tayo na dapat natin sundin para din yan sa ating ikagaganda. Siyempre pag hindi ka sumunod, patigas ng ulo mo talaga, ang katapos-tapusan makanto ka gud sa prisuhan, ikukulong ka talaga. So para hindi po tayo mapahamak, parehas din yan sa spiritual na pagharampangay. So kung hindi tayo sumusunod sa batas ng tao, how much more kung hindi natin susundin ang batas ng Diyos, mapapahamak po tayo. Kaya nga po ang last na batas ay kailangan po natin tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Di ba? Para magkaroon tayo ng assurance na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So kailangan po natin tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi po sa John 1:12, whosoever believes in Him, sa John 3:16, whosoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Ang word na accept or believe or receive,
Yan ang kailangan, ang pananampalataya. Pananampalataya na kahit hindi natin nakakita ay talagang gagawin natin in action, ano? Sabihin natin, simula ngayon, Panginoon, pwede kang manalangin, sumunod sa panalangin ito. Kahit saang lugar ka, kahit nasa bahay ka lang, panalangin tayo ng gagaling sa ating puso. Sabihin natin, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga pagkakamali, kasalanan. At simula ngayong hapon ay tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nananampalataya po ako sa inyo sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, Panginoon, ngayong hapon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So salamat kung ikaw ay nakinig at nakarinig at natanggap mo ang si Jesus ngayong hapon. Pwede ka pong mag-response at pwede ka pong mag-message sa amin para malaman namin, at I wish we could makapagbisita kami someday sa inyo. Sabihin nyo lang kung malapit kayo dito sa amin. Sa Santa Margarita po kami, Samar. Pero kahit saang lugar naman tayo, pwede naman nating tawagin ang Diyos. So yan po yung sana mayroon tayong natutunan sa hapon na ito, ano. Salamat nga maupay nga aga kulop sa aton nga tanan. God bless.